Ethan, inuutusan kitang pakawalan si Clara agad. Kahit nagpakasal ang tatay ko sa nanay mo, hindi kita kinilala, aking kapatid. Ethan, Sinong nagsabing kailangan mong ituring akong kapatid? Ngayon, pipilitin kitang aminin sa harap ng lahat, na ika'y akin lamang. handa na. Inspector Allen, kaya kong baliin ang mga patakaran. Pero huwag mong limutin. Ikaw ay hindi. Umalis ka sa daan. Isa kang baliw. Tama ka. Ako nga ay baliw. Ang isang baliw ay walang pakialam sa moralidad o sa kinaugaliang asal. Clara Davis. Tayong dalawa ang mamumuhay ng magkasama o mamamatay ng sabay. Walang sinuman ang makapagpapabago sa ating tadhana na magkasama tayo. Hindi kita pahihintulutan. Ethan, kahit na ngayon ang aking kasal, kay G. Davis, kailangan mo munang hanapin, ang anak ni G. Davis, si Clara Davis. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Clara Davis. Maligayang pagdating sa aking impyerno. Ethan, Nanay, kaarawan mo ngayon. Dala ko sa'yo ang paborito mong cake. Itong puno ng balete ay puno ng marami nating magagandang alaala. Lumaki na ito ng husto. Hello, tatay. Clara, pwede bang huwag ka nang gumawa ng gulo? Ngayon ang kasal mo. Kay Ginang Vance. Alam mo ba, kaarawan ni nanay ngayon? Pinili mo magpakasal sa iba ngayon. Clara, ako. Pag-usapan natin lahat pag uwi mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tagapagmana ng pamilyang Davis. Malaki ang halaga mo, hindi ba? At kaakit-akit pa. Babalaan kita. Huwag mo akong gagalawin. Bitawan mo ako. Huwag kang mag-alala, hindi kami maglalaro. Isa-isa lang tayo. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Gusto mo bang mamatay? Ikaw ba? Et Ethan. Ethan, hindi ko talaga alam na siya ang babae mo pala. Layas. Alice. Alice.
Salamat. Kailan pa? Naging mabait ka sa mga di kilala. Anong ibig mong sabihin? Tagal nating di nagkita. Clara Davis. Kamakailan, may lumitaw na wanted smuggler sa Veridia City. Hinahabol siya ng pulisya. Pigilan ang kotse. Kailangan ko ng sakay. Siya na iyon. Ang kriminal mula 5 taon na ang nakalipas. Hindi ba ito ang unang beses na nagkita tayo? Mali ang napagkamalan. Talaga? Sa tingin ko dapat tumawag sa pulisya. Tulad noong 5 taon na ang nakalipas. Tumawag sa pulisya. Tama ba yon? Huwag gumalaw. Ano ang kinatatakutan mo? Hindi ako takot. Iniligtas mo ako. Lubos akong nagpapasalamat. Nagsimula na ang paghahanap. Clara Davis. Nasaan ang tatay ko? Miss Davis, si Ginoong Davis ay nasa Hardin. Tatay, Clara, sa wakas, bumalik ka na. Anong nangyari sa'yo? tatay. Hindi mo akalaing muntik na mangyari sa akin. Clara, ang aking kapatid. Clara, hayaan mong ipakilala ko kayo. Siya si Ethan Miller, anak ni Ginang Vance. Simula ngayon, makikisama siya sa atin. Nagkita muli tayo, kapatid ko. Tatay. Siya ang kontrabandista noon pa, na pumigil sa kotse ko. Paano mo nagawa? Tungkol dyan, nabanggit na ni Ginang Vance. 5 taon na ang nakalipas. Nagkamali nga si Ethan, 2 taon siyang nakulong. Pero ngayon, nagbagong buhay na. Clara. Sa ngalan ni Ethan, humihingi ako ng paumanhin sa pinsalang dulot niya. Paumanhin po. Hindi ko alam, nakaarawan pala ng nanay mo ngayon. Pero huwag kang mag-alala, ang tatay mo at ako ay binawi na ang handaan sa kasal. Paumanhin. Noong 5 taon pa. Sobrang padalos-dalos na ako. Nakatakot ko ang kapatid ko. Ngayon, nais kong humingi ng tawad sa kanya. Ngunit ang ako pagkalipas ng 5 taon ay nagbagong buhay na. Sana mabigyan mo ako ng pagkakataon. Panaligan mo ako. Tigilan mo na ang pagkukunwari. Hindi ako katulad ng tatay ko. Hindi ako basta-basta naniniwala. Lalo na ang tulad mo na may kaso sa batas. Nanay, Ginoong Davis. Lubos kong naintindihan si Clara. Hindi pa niya matanggap agad. Naiintindihan ko yan. Kung gayon, hayaan kong si Clara magkaroon ng oras para mag-isip. Maauna na ako. Ethan, ilalantad ko ang iyong pagkukunwari. Ano ang hinahanap mo? Isang hakbang pa at hihiyaw ako. Habang lumalakas ang hiyaw mo, lalo akong nasasabi. May regalo ako para sa'yo. Sorpresa! Ikaw ang may kagagawa nito. Ako ang may kasalanan. 5 taon na ang nakaraan, pinatakbo mo ng walang patumangga. At ipinakulong mo ako sa bilibid. Kaya ako ang may sala. Nilabag mo ang batas. Dapat mong harapin ang parusa. Sino ang maglalakas loob parusahan ako? Demonyo ka, bitawan mo ako. Tama ka, isang demonyo. Bagay na bagay. Kaya, maligayang pagdating sa aking impyerno. Habang masunurin ka, magpapatuloy ang laro. Ngunit kung hindi ka susunod, Ganito. Sapat na ba itong pagsunod? Kung ganyan ang usapan, at hindi ako makatakas, bakit hindi tayo maglaro?
Ganitong laro. Pasensya na, hindi ako marunong sumunod. Interesante. Hindi pa niya matanggap. Naiintindihan ko yan. Sino ang mga ngahas parusahan? Sino? Clara, ako ito. Sabi ng tatay mo, paborito ito ng nanay mo. Matagal siyang naghanap para makahanap ng tagapayos. Ngayong balik ka na mula sa ibang bansa, tamang-tama ibigay ko ito sa iyo. Nagkamali si Ethan noon. Kaya nagkaroon ka ng masamang impresyon. Simula ngayon, pamilya na tayo. Sana. Mapatawad mo siya. Maupo ka. Ret Vance. Hindi ikaw ang pakay ko. May mga bagay lang ka. Hindi ko pa matanggap. Nauunawaan kita, Clara. Ret Vance. Ano ang kasalukuyang posisyon ni Ethan? Ano ang ginagawa niya? Alam mo ba? Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang kumpanya bilang bodyguard at driver ng boss. Bodyguard. Sigurado ka ba? Nanay. Hinahanap ka ni Ginoong Davis. Ah, sige. Mag-usap muna kayo, Clara. Gusto mo talagang malaman ako? Bakit hindi mo ako tanungin? Gusto ko lang makita kung anong kasinungalingan mo. Hindi ko inaasahan na pati nanay ay hindi niya alam. Ayos lang. Hindi ako nag-aalala, ipapaalam ko lahat sa'yo. Walang interes. Matigas ang ulo. Gusto ko yan. Pero gusto kong makita kung gaano katagal kang matigas. Subukan mong lumapit pa. Halika na. Gayunpaman, akala mo ba ang kutsilyo makakapigil sa akin? Paano kung baril naman? Taas ang kamay. Clara, hindi kita maabot buong araw. Sobrang nag-alala ako sa'yo, kaya nagmadali akong bumalik galing sa labas. Ikaw, lumingon ka. Ang 3 taon ng kompetisyon ay nakakuha ng pansin mula sa lahat ng sektor. Senador Allen ay personal pang dumalo. Sana'y ipakita ninyo ang tunay na kakayahan at magdala ng karangalan sa Akademya ng Pulis. Ethan, sa pagkakataong ito, unang pwesto, ay siguradong sa akin na. Opo, sir. Ethan. Marcos, kilala mo siya. Si Ethan ay kaklase ko sa Akademya ng Pulis. Paglaon, nawala siya. Hindi ko inaasahan na magkikita tayong muli ngayong ganito. Oh, nga pala, si Clara Davis. Hindi mo ba ipakikilala ang relasyon natin kay Inspector Allen? Tunay nga, dapat ko siyang ipakilala. Marcos. Ang aking mapapangasawa. Ethan. Nagbago ka na. Dati, bigla kang nawala. Maya-maya, narinig ko. Nakulong ka raw. Hindi lang ako makapaniwala. Ikaw, na top student na makakagraduate sa Akademya ng Pulis sa 1 taon, sisirain ang iyong kinabukasan dahil sa mga iyon. Marcos. Magkaibang desisyon ay patungo sa ibang landas. Paano mo masasabing sinira? Pero ikaw lagi ang pinakamagaling sa Akademya ng Pulis. Nagsabay tayo ng panunumpa na maging mabuting pulis. Nakalimutan mo na ba? Nagpalaro ka ng barya, di ba?
Kapag nasa ere ang barya, hindi mo alam anong panig ng tadhana ang mapupunta sa'yo. Kaya, dahil lang nag-akademya ka ng pulis, hindi ibig sabihin ay pulis ka na. Pero ang dami nating pinagdaanan. Nanganganib ang buhay. Hindi ko malilimutan. Noong taon na yon, isinuko mo. Ang tsansang maging numero 1 para sa akin. Bawat isa'y may sariling miti. Hindi na tayo nasa isang landas. Inspector Allen. Ethan. Leo. Tulungan mo akong imbestigahan ang Davis Group. Lahat ng impormasyon kay Clara Davis. Clara. Paano kung tingnan natin ang mga venue ng kasal bukas? Sa tingin ko, ilipat natin mas maaga ang petsa. Mukhang hindi na si Ethan, ang dati kong kakilala. Nakatira ka sa iisang bubong niya. Nag-aalala ako sa'yo. Sino nagpasok sa... Lumabas ka na. Clara Davis. Akala mo ba nagmamalasakit ako? Sa mga walang kwentang trick mo. Paano kung mayroon kang punong inspektor na fan? Ibigay mo sa akin ang damit, Ethan. Clara Davis. Kulangan sa kumpiyansa. Galaw. Clara, nasa bahay ka ba? Clara, naliligo ako, Marquez. May gusto sana akong pag-usapan. Takot ka ba? Gusto ko sanang pag-usapan ng kasal mamaya. Ikakasal na agad. Magandang balita. Bakit hindi mo sinabi sa kapatid mo? Bakit ko sasabihin sa'yo? Ngayong alam mo na, umalis ka na. Clara, ayos ka lang ba talaga? Ayos lang, napila ilang ako. Marcos, bukas na lang natin pag-usapan yan. Huli na para ngayon. Sige, hihintayin kita sa lobby ng hotel bukas. Tawagan mo siya uli. Natatakot ka ba? CJ, umalis na ang manonood. Wala nang kailangang umarte. Sino nagsabing umaarte ako? Ano ba talaga ang gusto mo? Hanggat hindi kumpleto ang paghihiganti. Ikaw ay pag-ari lang ng iisa. At ako yon. Lumabas ka. Mas mabuti pang tandaan mo. Ang sinabi ko sa'yo, Masyado kang kampante. tingnan natin yan. Pupunta para tingnan ang lugar ng kasal. Sasabay ka sa akin. Clara, ito ang pinakamagandang hotel sa Veridia City. Ang aming kasal ay maaaring idaos dito. Ano sa tingin mo? Marcos, sa totoo lang, ako'y... Ethan. Masyadong simple ang hotel na ito. Hindi ito tugma sa estilo ng pamilyang Allen. Marcos. Clara. Tapos, masaya ka ba sa hotel na ito? Ginoong Allen, Binibining Davis. Paumanhin po. Ang hotel na ito, lahat ng booking sa kasal sa susunod na 3 taon ay nakuha na. Pero kinumpirma ko kahapon. Hindi ba available ang mga petsa? Si Ethan na naman. Leo. Inspector Allen ay maraming libreng oras ngayon. Bigyan mo siya ng gagawin. Nauunawaan.
Clara, bakit hindi tayo lumipat sa ibang hotel? Paumanhin, pero may ibang usapin. Walang hotel dito, ang tumatanggap ng booking sa kasal mula kay Miss Davis. Alam mo ba kung sino ako? Inspector Allen, ayokong galitin kayo. Isa lang akong mensahero. Sinabi rin ni Ethan, na kahit pa dumating si Senator Allen, hindi mababago ang anumang bagay. Kailangan kong sumagot ng tawag. Hello. Sige, babalik agad ako. Tumawag lang ang istasyon ng pulis. May gumugulo sa Eastern District. Kailangan kong bumalik agad. Tungkol naman sa lugar ng kasal. Mag-iisip ako ng paraan. Ethan. Kasintahan. Ethan. Malalaman mo na kung ano ang ibig sabihin ng pagganti ng ginawa nila. Ethan. At sino siya? Sino ka? Bakit ka katabi ni Ethan? Matagal na kaming nagsasama ni Ethan. Hindi kanya sinabihan. Nagsasama kayo. Mukhang hindi ka talaga niya sinabihan. Tama. Kung tutusin, hindi ito alam ng kahit sinong hindi kasali. Ethan, anong ibig niyang sabihin? Sige na. Gusto kong marinig ang ibang kwento sa pagitan natin. Wala akong pakialam. Natatakot lang ako na di magustuhan ng kasintahan. Paumanhin, hindi siya ang kasintahan ko. Nagkamali ka ng kalkula. Jasmine, papakilala ako. Ito ang stepsister, Clara Davis. Ang relasyon ninyo ay di lang mukhang magkapatid. Clara Davis. Kung gayon, ano sa tingin mo? Ang relasyon natin. Kung gayon, ano ang mas kamukha natin? Ethan, ito ang iyong nakareserbang custom gold card. Pinapayagan kang mag-enjoy lahat ng aming personalized services. Ang regalong pangkasal para kay Marcus at sa akin. Natanggap ko na. Salamat, kapatid. Kailan mo kinuha? Masyado kang distracted. Huwag kang pumalat. Habang mas pumipiglas ka, mas gusto kitang kulungin. Naniniwala ka ba sa akin? Sa loob ng 3 buwan, maaari kong ipawalang bisa ang iyong kasal. Masyado mong dinidibdib ang sarili mo. Paano kung tumaya tayo? CJ, ano ang ating taya? Kung mananalo ako, aalis ka sa pamilya Davis at hindi ka na magpapakita. Kung matalo ka, gusto kong umiyak ka, mamamanhi ka sa akin. Nailigtas kita. Ang binago mong proyekto sa pagpapaunlad ng Asher Isle, nasuri ko na. Nakilala mo na ang lahat ng posibleng panganib. Sa paligid nito, sa galing mo, naisip mo na bang sumali sa Davis Group? Itay. Tungkol sa mga karapatan sa pagpapaunlad, para sa Azure Isle, gusto kong makausap ka. May kinalaman itong sikreto sa negosyo. Baka dapat umalis ang ilang tao. Hindi outsider si Ethan. Ang proyekto sa Asher Isle na ginagawa niya ay napakahusay. Kung gugustuhin ni Ethan, makakatulong siyang mamahala kasama namin. Itay. Nag-aral ako ng negosyo. Kaya mahirap makasabay sa pananaw ng mga sosyologo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang Davis Group ay hindi basta mapapasukan. Dahil may espesyal na at espesyal na kasama. Tulad ng gabi, madilim at itim. Clara, Kailangan kong sagutin ang tawag. Paumanhin. Nainsulto ka ba? Hayaan mong ako. Maghain ng tsaa bilang paumanhin. CJ.
Huwag mong isiping hindi ko alam kung bakit ka lumalapit sa pamilyang Davis. Mas mabuti pang lumayo ka sa tatay ko at sa pamilyang Davis. Sige pa. Okay lang sa akin ang gumawa ng eksena. Sa harap ng tatay mo. Sige na, Paul M. Masarap ang tsaa. Salamat. Tinanggap ko ang iyong paumanhin. Isang araw, aalisin ko ang maskara mong mapagkunwari. Kung matatalo ka, paiiyakin kita. At magmamakaawa ka. Nailigtas kita. Sorpresa. Lumabas ka ng gabi na. Siguradong may masama kang balak. Iniisip mo'y iyo ang daan. Naliligaw ka ba, Hija? Iniisip. Gusto mong silipin ang mundo ko. Kung gayon, sundin ang nais mo. Kumusta, Ethan? Magandang araw po. Pambata. Anong problema? Hindi pa huli para kilalanin. Ako bilang kapatid mo ngayon. Ethan, ang pinuno ng logistics company ay pumayag sa money laundering. Dumating na ang kargamento sa port doon. Tungkol naman sa Davis Group. Tama na. Iniimbestigahan pala ni Ethan ang Davis Group. Paano naman ang The Crimson Syndicate? Nasa loob sila. Sigurado ka? Sumama ka sa akin. Ang lugar ng paghahatid para sa susunod na kargamento. Nasaan iyon? Sa iyang. Iyang, ano nga ba? Tinatanong kita. Nasaan iyon? Sasabihin ko. Ang susunod na kargamento. Ang lugar ng susunod na kargamento ay nasa. Ethan, alam ng lahat ang sinasabi sa labas. Wala kang awa. Kahit sabihin ko ang lugar ng paghahatid. Papayagan mo ba akong makaalis ng buhay? Iniisip mo bang ang isang babae ay makakapagbanta sa akin? Ang babae mo. Kung mamamatay ako, may isasama ako. Gusto mo ng laro ha? Halika na. Laro tayo ng todo. Warehouse 7, Port Don. 3:00 ng madaling araw sa Makalawa. Ethan, saan natin siya ililibing?
Pakawalan mo siya. Hindi mo ako papatayin? Bago ako magbago ng isip. Umalis ka na. Akala ko si Ethan ay gagawin ito ng marahas. Pero, Ethan, sino ka ba talaga? Tatay, Huwag ka nang tumawag. Nasa honeymoon sila. Ako ang nag-ayos nito. Walang signal sa eroplano, di ba? ibalik mo sa akin ang cellphone. Huwag kang gagalaw. Diyos ko, ano itong mga kalat na bumabara sa isip ko? Kailangan kong makuha ang phone ko. Ethan, daloy ng pera ng Davis Group sa ibang bansa. Walang problema sa ngayon. Ipagpatuloy ang pag-follow up. Kumpirmahin kung may kinalaman sa underground banking. Dumating na ang kargamento sa port doon. Tungkol naman sa Davis Group. CJ, Ang Asher Isle Development Project na inayos mo, nasuri ko na ito. Kahit ang mga kalapit na panganib ay nabigyan diin. Talagang may masamang intensyon si Ethan sa Davis Group. Sino? Matagal mo nang ninanasa ang Davis Group, hindi ba? ang usaping ito. Hindi ito ang iniisip. Kung gayon, bigyan mo ako ng makatuwirang paliwanag. Walang dapat ipaliwanag. Tama ka. Para sa paghihiganti, matagal ka nang nagbabalak. Nirisk mo pa ang kaligayahan ng iyong ina. Ang usaping ito ay wala itong kinalaman sa aking ina. Noon, ako ang nagtulak para makulong ka sa state penitentiary. Ang aking ama, wala rin itong kinalaman. Kung gayon, bakit siya at ang Davis Group ang idinadawit? Wala nang dahilan? O sinasabi mo ba, ikaw at ang iyong ina ay nagplano nito simula pala para makamit ang layunin mo, gagawin mo ang lahat, wala kang hindi gagawin. Ulitin ko, wala itong kinalaman sa aking ina. Kahit anong gawin mo sa akin. Pero huwag mo lang siyang isama. Kaya pamilya mo karapat dapat mahalin, pero pamilya ng iba karapat dapat planuhin. Ethan, huwag mong kalimutan. May kahinaan ka rin. Nagbabanta ka ba? Huwag mong subukan ang aking hangganan. Sinasabi ko. Ang iyong ama, ang Davis Group. Lahat sa paligid mo, isang kumpas lang, magiging abo silang lahat anumang oras. Naiintindihan mo? CJ, kung gayon, maging abo tayong lahat.
Naku po. Ang kwintas na ito. Pamana ng ama ni Ethan. Ethan, sinalakay ang Crimson Syndicate. Hindi ko alam saan nakuha ng pulis ang info. Naunahan pa nila tayo. Sige, naintindihan ko. Pasensya na. Talaga binura niya ang ebidensyang palihim na kinuha. Lubos na nabura ang data. Mahirap na itong maibalik. Talagang hindi ko inasahan na magbago ng gusto si Ethan itong mga taon. Marcos, ano ba talaga nangyari sa inyo? Kami ni Ethan. Pumasok sa Police Academy ng sabay. Siya ang kampiyon ng Tactical Skills Competition 3 sunod. Nagbigay karangalan siya sa academy. Siya ang dangal ng pulisya. Dati siyang opisyal at layuning gusto kong lampasan. May sinumpaan kaming pangako na ang badge sa balikat ay tanglaw para sa mahihina. Hindi ko inisip na pagkalipas ng 5 taon, magiging miyembro siya ng Black Phoenix Gang. Nakikita ko na. Talagang malapit kayo. Clara, kahit kapatid ko si Ethan, kung matibay ang ebidensya, susunod ako sa batas. Saan mo ako dadalhin? Para mamili ng damit panukal. Dati, gusto ko sana sa'yo magbigay ng sorpresa. Clara, gagawin kitang pinakamasayang bride sa buong mundo. Tungkol sa engagement natin, matagal ko na rin itong iniisip. Pakiramdam ko sa ngayon, makikita lang kita bilang isang kaibigan lang na nakasama ko lumaki. Paumanhin. Ayos lang. Nauunawaan ko. Clara, paano kung ganito? Maaari tayong magkaroon ng peking kasal, kahit man lang. Makatulong ito sa'yo na matakasan si Ethan. Ang dapat matapos, tapusin na. Ethan, nasa bridal shop si Miss Davis at Inspector Allen. Hello, Ethan, sa susunod na linggo ang birthday ko. May sorpresa ka na ba para sa akin? naisip ko na. Susunduin kita. Clara, ang ganda mo sa wedding dress. Ethan, Ginugulo mo pa rin ako. Ethan, sabihin mo, kamusta ako? Miss Davis. Ang liit ng mundo, nakita kita rito. Kasintahan. Bagay na bagay. Sang-ayon ka, Ethan. Kunin si Miss Forrester at ayusin ang damit. Sige. Clara, kailangan kong sagutin ang tawag. Hintayin mo ako. Gagamitin mo ba ang kasal? Para takasan ang realidad. kung ang paraan na ito ay magpapamahal sa iyo na saktan ako. Masaya kong susubukan. Kahit na mali ang piliin ko, hindi mahalaga. Tungkol sa kasintahan mo lang sa pangalan. Kilala mo ba siya talaga? Akala mo maniniwala ako sa kasinungalingan mo?
Si Marcus ay angkop na mapangasawa. Mayroon siyang respetadong pamilya at siya'y tunay na gentleman. Nananadya ka ba sa akin? Hindi ako nananadya. Nagpapaalala lang ako. Oras na para tapusin na natin ito. Tapos na. Gusto mong malaman kung ano ang kasintahan mo? Ang sinasabi sa telepono. Ang kasal ay maaaring magbago. Gamit ang Azure Isle Development Project para pigilan ng Davis Group. Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo. Clara Davis. Anong ginagawa mo? Magtanong ka kay Ethan tungkol dyan. Ethan, talagang sinusubukan kanyang akitin. Hindi sa pagkakataong ito. Hoy. Clara Davis. Mahahalata ko na hindi ka interesado kay Ethan. Matutulungan kitang tapusin ang relasyon nyo. Excuse, Miss Forrester. Hindi ako interesado sa tulong. Alam kong tatanggi ka. Pero mayroon akong isang bagay na gusto mong malaman. Hindi kita tinutulungan dahil sa kabaitan. Dahil ayoko ng ibang babae na lumalapit kay Ethan. Nako, hindi pwede. Huwag kang aatras. Ikaw muna ang uminom. Clara Davis, dito. Sino siya? Alam kong darating ka. Ano ang gusto mong sabihin? Huwag kang mainip. Halika na, pakilala ko ang lahat. Siya ang stepsister ni Ethan. Clara Davis, tagapagmana ng Davis Group. Sumama ka. Mabuhay, mabuhay. Miss Davis, ako si Lucy. Salamat. Dumiretso na tayo sa punto. Si Ethan ay nagtatrabaho para kay Dad nitong mga nakaraang taon. Ang tatay mo. Oo. Ang tatay ko si Mr. Forrester. Ang galing ni Ethan. Sa loob lamang ng 3 taon, naging pangalawa sa Black Phoenix Gang. Isipin mo, si Ethan sa pinakamalakas na gang at pangalawa sa Black Phoenix Gang. Ano ang binubulong ninyo? Tara, mag-inuman tayo. Unang beses dito ni Miss Davis. Huwag mo siyang takutin. Miss Davis, uminom ka ng tubig. Ako na ang iinom nito para sa iyo. Bakit? Mainit ang buong katawan ko. Miss Davis, ilalabas kita para magpahangin. Umalis ka. Umalis. Lumayo ka. Maging magkaibigan na lang tayo. Huwag gumalaw. Walang gagalaw. Tulungan mo ako. Ethan. Kahit sino pa siya, pakitunguhan mo siya ayon sa batas ng gang. Opo, sir. Ethan, wala akong kinalaman dito. Hindi ko alam bakit ganito ang nangyari. Ang init ko. Ang init. Kukuhanan kita ng yelo. Huwag mo akong iwan. Ang init. Gising, gising, tignan mo kung sino ako. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako.
Tahimik. Mabubuti ka rin agad. Nandito ako. Kagabi. Sira na ako. Akala mo ba hindi ka nakikita? Maganda ang panahon. Nagdidilig. Parang tao ang mga halaman. Minsan sila nauuhaw. Hindi pa nga kita sinisisi. Kung hindi dahil sa... Pagnatnat mo sa braso ko kagabi. Hindi sana ganito. Heto ang para sa matalas mong dila. Clara. Anong ginagawa ninyo? Naputol ang tubo. Inaayos. Isang magandang aksidente. Sinira mo lang. Nakaka-bad trip. Ethan. Ethan. Marcus. Basa ang damit mo. Hubarin mo, patutuyuin ko. Sige. Marcus, anong peklat yan? Wala lang. Noong taong iyon, sa tuwing 3 taon, kompetisyon ng Police Academy, si Ethan ay nagpatrap para manalo. Dito nagmula ang peklat. Akala ko dati magkasundo kayo. Dati, ganoon din ang akala ko. Siguro, masyado kong pinahalagahan ang aming samahan. Ethan, ang investigasyon mo tungkol kay Miss Davis ay may resulta na. Sabihin mo. Ang pamilyang Davis at Allen ay laging magkaibigan. 5 taon na ang nakalipas, Miss Davis hiniling na makipag-alyansa kay Marquez. Sumunod na taon, nag-aral siya sa ibang bansa. 3 taon na ang nakalipas, namatay ang ina niya. Ayon sa investigasyon, si Mr. Davis na nasa biyahe noon ay naipit dahil sa pasaporte. Kaya, nag-isa siyang umuwi sa Veridia para sa libing. Kahit tapos na siya mag-aral, hindi na siya bumalik. Hanggang sa napangasawa ni Mommy si Mr. Davis. Sige, naintindihan ko. Na pala. Patuloy na bantayan si Keir Forrester at ang kilos ni Senador Allen. Oo, Ethan. Marcus, mag-ingat ka. Nanalo si Marquez. Mukhang hindi talaga alam ni Clara ang mga pagbabago na dinaanan ni Marcus. Huwag kang mag-alala. Magiging okay ka rin agad. Nandito ako. Ethan, saan natin siya ililibing? Hayaan mo na siya. Talaga namang. Hindi mo ako papatayin? Ang tuwing 3 taon na kompetisyon sa Police Academy. Si Ethan ay naghanda ng patibo para manalo ng unang pwesto. Ethan. Anong klaseng tao ka ba talaga? Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Ano ang tinitingnan mo? Wala. Sinusubukan mong itago ang isang hindi ba? Ano ba talaga iyon?
Maraming bagay. Mas mabuti kung mas kaunti ang alam mo. Kung gayon, masasabi mo ba sa akin? Ang second in command ng Black Phoenix Gang. O ang dalisay at inosente na kumikilos bilang inosenteng bodyguard at driver ng mga magulang natin. Alin doon ang tunay na ikaw? Paano kung sabihin ko sa'yo na wala sa kanila ang tunay na ako? Mag-ingat ka. Leo. Ayos ka lang ba? Ethan. Jake. Sino ang nagpadala sa'yo? Ethan. Wala akong magawa. Kung hindi, mapapatay nila ang aking asawa at mga anak. Ethan. Pakisagip sila. Pakisagip ang aking asawa at mga anak, Ethan. Leo. Dalhin siya sa istasyon ng pulis. Opo, Ethan. Ethan, pakisagip ang aking asawa at mga anak. Ang iyong asawa at mga anak. Titiyakin kong ligtas sila. Salamat, Ethan. Tara na. Kailangan mong iligtas ang aking asawa at mga anak. Ethan. Sino ang nagpadala kay Jake? Hindi mo gugustuhin marinig ang pangalan ng taong iyon mula sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, gusto ni Ethan sabihin na si Marcos. Ano ang eksaktong nangyari sa pagitan nila? Salamat sa pagligtas mo sa akin. Clara, isang araw, ipapakita ko sa'yo ang tunay na kulay ni Marcos. Dahil nagpapasalamat ka sa akin. Paano mo plano? Ipakita ang iyong pasasalamat. Nabuksan ko ba muli ang iyong sugat? Mas mabuting tumawag ako ng doktor. Kukuha ako ng tubig. Kung magpapatuloy natatakot akong sakmalin ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo rito? Ipinapaalam ko lang. Mula ngayon, ako ang iyong personal na bantay. 24 paghahati 7. Ano ang iniisip mo? Natutulog ka na nakabukas ang ilaw? Ethan. Ang dating ikaw at ang ikaw ngayon. Alin ang totoo? Tatay. Tatay, and Ret Vance.
Bumalik na kayo mula sa inyong bakasyon. Oo, kami na. Tingnan nyo kung sino pa ang nandito. Clara. Pakakasalan mo ba ako? Marcos, ako. Ethan. Mama, Davis. Nandito na rin kayo? Mabuti na lang nakauwi ako. Kung hindi, sana na-miss ko ang napakahalagang sandali ng kapatid ko. Marcos, lumabas muna tayo at mag-usap. Marcos, hindi ba tayo nagkasundo na ito ay pawang pakunwa? Oo, Clara. Pero nangako rin ako sa'yo. Natutulungan kitang tanggalin si Ethan. Sa pamamagitan lang ng pag-propose sa iyo sa harap ng lahat, mas seryosohin ito ni Ethan. At saka mo siya tuluyang matatanggal. Marcos, sa totoo lang ako'y. Clara. Inspector Al. Pareho naming mga magulang, kakagaling lang sa bakasyon. Miss na miss nila si Clara. Mukhang mali ang araw na pinili mo ngayon. Tara na. Hihintay namin kayong umuwi para sa hapunan. Clara. Ethan. Lagi mo na lang akong sinasalungat. Tatay. Naayos na ba ang kasal? Ako, hindi ko nga kayanin ng isang babae. May nagawa ka na bang? Ikinalugod ko, ang mundo ay para sa malalakas. Maging malakas ka, o yayapakan kang parang langgam. Ethan. Bakit ka palaging bumabagabag sa buhay ko, na parang bangungot? Ginoong Forrester. Nandito na si Inspector Allen. May taksil ka raw sa The Black Phoenix Gang. Ginoong Forrester. Sa lohikal na usapan, wala sa kagawaran ng pulis, ang hindi ko alam. Pero sa pagkakataong ito, ang pagsalakay ng pulis sa Crimson Syndicate ay bigla ang utos. Nagtanong ako kay Jake mula sa Crimson Syndicate, ibinigay niya ang oras at lokasyon ng transaksyon sa mga miyembro ng iyong Black Phoenix Gang. Ginoong Forrester. Tinawag mo ba ako? Ni-raid ng pulis ang pulang sindikato, at nawala ang kargamento. May traidor sa aming itim na Phoenix Gang. Nakita ko na siya. Hahayaan ko siya sa iyo para asikasuhin. Sa kasalukuyang sitwasyon, sinusubukan lang siguro ako ni E. Forrester. Hindi tiyak kung may iba pang opisyal. Maliban sa akin na lihim, sa itim na Phoenix Gang, kailangan kong sumugal. Ethan, talaga bang ahente ka na lihim? Ahente na lihim. Ipapakita ko sa'yo, ang mas gugustuhin mo pang mamatay. G. Forrester, iligtas mo ako. Ethan, tama na yan. Lahat kayo, umalis na. Ethan, napakalupit mo talaga. Ginoong Forrester. Mukhang hindi siya ang nais mong subukan. Tama, dahil may traidor sa itim na Phoenix Gang. Kailangan ko siyang mahanap. Ang sagot ba ni E. Forrester ngayon ay kasiya siya sa'yo? Tulad ko noong bata pa ako. Oo nga. Alam mo ang damdamin ni Jasmine.
Pwede kang manligaw sa iba, pero wag seryosohin at sirain puso niya. Kung ganun lang, maaasahan kong ibibigay ko ang itim na Phoenix Gang sa'yo. Ginoong Forrester. Nakikita ko si Jasmine palagi. Bilang kapatid, Huwag muna nating pag-usapan yan. Mayroon akong maselang usapin ngayon. sabihin mo, Asikasuhin ng Davis Group. Doktor, kumusta po ang tatay ko? Kumusta po si G. Davis? Bagaman si G. Davis ay kasalukuyan, wala na sa kritikal na kondisyon. Dahil sa matinding pinsala sa utak, hindi pa rin alam kung kailan siya gigising. Kapag naging matatag ang kalagayan, ililipat na siya sa regular na ward. Sa ngayon, isang miyembro ng pamilya lang ang maaaring bumisita. Ian, Vance, mauna na po kayo. Ihintay na lang ako sa labas. Clara. Si G. Davis, paano siya na-aksidente sa sasakyan? Ang Davis Group ay nasa mahalagang yugto ng pag-unlad. Malapit na rin ang bidding para sa Asher Isle Project. Ano na ang gagawin natin ngayon? Mga Ginoo, huwag kayong mag-alala. Nagtapos ako sa business. Ang proyektong Azure Eyes, hahanapan ko ng paraan na makuha ito. Clara, ano ang silbi ng business major mo? Hindi ka pa naman talaga may hawak na business project. Tama na, Clara. Ipagpaliban muna natin ito. Sino ang pansamantalang mamamahala sa Davis Group? Magkakaroon tayo ng shareholder meeting mamaya para pag-usapan pa natin. Ethan. Tara na. Sir, Masyadong mayabang si Clara Davis. Tingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin. Isa lang siyang baguhang babae. Gusto niyang makipagagawan sa kontrol sa atin. Sobrang taas ng tingin niya sa sarili. Isang pantasya. Ito. Sino kayo? Sino ba talaga kayo? Ethan, Ethan? Sabi-sabi. Walang awa at malupit siya. Pangalawa sa commander ng Black Phoenix Gang. Ethan. Mula kami sa Davis Group, baka nagkamali kayo ng tao. ikaw mismo ang hinahanap ko. Ethan. Kung nagkamali kami ng di sinasadya, maawa na po kayo sa amin. Siguradong magsusorry kami. Hindi niyo ako nasaktan. Nasaktan ang anak ng chairman ng Davis Group. Clara Davis. Naiintindihan niyo ba? Oo. Ethan, mula ngayon, susundin namin ang utos ni Miss Davis. Oo. Susundin namin ang utos ni Miss Davis. Parehong tumatanda na ang mga Ginoo, para maiwasan ang anumang aksidente. Ipaalaga ninyo sila sa mga tauhan. Oo, Ethan. Ethan, tinutulungan niya ako. Kaya, hindi siya isang spoiled na mana na walang ala. Clara. Ethan. Hindi ako nagmamalasakit sa iba, pero itong dalawa ang aking sukdulan. Una, huwag mong sundan ang yapak ng ama mo. Pangalawa, huwag kang lumagpas sa linya. Nay, Wala akong pakialam sa iniisip mo. Ang relasyon mo kay Clara ay limitado sa magkapatid. gusto ko lang. Protektahan siya. Nanganak ako sa iyo. Alam na alam ko ang nasa isip mo. Malinaw na malinaw sa nanay. Noon, nakakuha ka ng mataas na marka at nakapasok sa Police Academy. Inaasahan ko ang araw na opisyal kang magsuot ng uniforme at humarap sa akin. Lahat iyon ay nakaraan na. Lahat nagkakamali. Ngunit simula ngayon, sana'y manatili ka sa iyong prinsipyo at kontrolin ang iyong damdamin. Tiwala ako'y alam mo ang iyong hangganan. Ethan, Magsalita. Ano yon? sinadya ba aksidente ni tatay? O kung tutuusin, ikaw ba ang may gawa? May nagsabi siguro sa'yo.
Ginoong Forrester, makukuha ko ang karapatan sa Azure Isle, tiyak. Para naman sa kasalukuyang pangunahing kakumpetensya, ang Davis Group. Hindi mo na kailangang mag-alala. May paraan ako para dyan. Ang pakikipagkumpetensya sa Davis Group para sa Azure Isle Development Rights ay ang Azure Corporation. Kaya ang Black Phoenix Gang ba ay tunay na organisasyon ng Azure Corporation? Ethan, di ko pansin kung totoo ang recording. Gusto kong marinig mismo sa iyo. Naniniwala ka ba sa akin? Dati, hindi. Pero ngayon, hindi na ako sigurado. Makinig kang mabuti. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Pero sundin mo ang nararamdaman mo. Clara. Clara, Marcos, lumabas na ang resulta ng investigasyon. sanhi ng banggaan sa mailap na hayop. Dahil sa husay ni tatay hindi siya magkakaroon ng malubhang aksidente para lang makaiwas sa hayop. Nararamdaman ko rin na may mali dito. Bagamat aksidente ang hatol sa insidente. Kaya, Marcos, sa tingin mo rin ang aksidente ay kahina-hinala? Nangyari ang aksidente sa Asher Isle, hindi pa tapos. Sabi nila, sino mang mapunta sa Asher Isle ay makakasigurong posisyon sa real estate. Pero kung titingnan sa industriya, ang mga kumpanyang makakakuha nitong proyekto ay kakaunti lang. Para sa bid ng Asher Isle, hindi malayo na ito ay isang babala na target. Maaaring higit pa ito sa simpleng babala. Marcos, gusto kong makita ang lugar ng aksidente. Clara, huwag kang masyadong malungkot. Maghanap tayo ng mas maigi, baka may mahanap tayong bago. Ang sagisag ng pinakamalakas na grupo sa syudad. Ang Black Phoenix Gang. Ang Black Phoenix Gang ang tunay na kapangyarihan sa likod ng Azure Corporation. At ang Azure Corporation ang tanging may lakas na makipagkumpetensya sa Davis Group para sa mga karapatan sa pagpapaunlad ng Azure Isle. Para makuha ang mga karapatan sa pagpapaunlad. Hindi sila titigil sa kahit Clara, iuuwi ko itong ebidensya sa pambansang pulisya. Tapos hihingi ako ng permiso sa mga nakatataas at imbestigahan ko ito. Nasa bahay ba si Ethan? Miss, dapat nasa kwarto si Ethan. Nauunawaan ko. Ethan, Anong problema? gusto kong marinig mismo mula sa iyo ang katotohanan. Ang totoo tungkol sa aksidente ng sasakyan ni Dad. Hindi ako ang gumawa niyan. Ang Black Phoenix Gang ba ang gumawa niyan? Kung hindi ikaw, sino ang nag-utos, Ginoong Forrester? O ikaw ba? Sinabi ko nang hindi ako. Maniniwala ka ba sa akin? Nakita ko ang sagisag ng Black Phoenix Gang sa lugar ng aksidente. Nagpadala si Jasmine ng recording. Nangako ka rin kay Ginoong Forrester na kukunin mo ang mga karapatan sa pagpapaunlad ng Azure Isle at ayusin ang Davis Group. Kaya, mabibigyan mo ba ako ng dahilan para maniwala sa iyo? Totoo ang recording. Totoo rin na gusto kong makuha ang mga karapatan sa pagpapaunlad ng Azure Isle. Pero hindi ko kailangan saktan ang iyong ama para makuha ang Davis Group. Kaya, ang ibig mong sabihin, may gustong isadlak ang Black Phoenix Gang. Mas tiyak. May gustong isadlak ako. Hahanapin ko ang katotohanan. Sino to? Hindi ba si Ethan yan? Hindi. Dapat natawagin kita, Ethan, tagapagtupad ng Black Phoenix Gang. Inspector Allen. Ang mga taktika ay gumaling mula noong 6 na taon. Siyempre dapat gumaling.
Kung hindi, paano ako makakapaglaro ng habulan sa'yo? Alam mo, ikaw yung pusa na hindi makahuli ng daga. Ethan. Ikalawang pinuno ka lang ng Black Phoenix Gang. Isang magnanakaw lang. Bakit mo iniisip kaya mong labanan ako? Labanan? Masyado kang mayabang. Yung mayabang na pusa, hindi ba't laging naloloko ng daga at napapalipat? Ethan. Talaga akong interesado. Paano mo nagagawa na baliwalain ako? Dahil hindi ka kasing galing ko, hindi ka karapat-dapat. Sige. Sana panindigan mo yan. Inaabangan ko yan. Marcus, huwag mong kalimutan. 6 na taon sa Police Academy. Hindi mo ako natalo kahit minsan. Sa hinaharap naman, mas matindi ang talo mo. Leo, simula ngayon, magtalaga ng tao 24 paghahati pito para protektahan si Nanay at si Emer Davis. Oo, Ethan. Aayusin ko agad. Lil Forrester at Senator Allen, nagkaroon ba sila ng sikretong pagpupulong? Kahapon, nagpunta si Mr. Forrester at Senator Allen sa golf course ng magkasama. Masyadong malayo, hindi ko narinig ng malinaw. Patuloy mo silang bantayan. Oo, Ethan. Malapit nang lumabas ang daga sa butas. Ito ay para sa proyektong Azure ISO, mga kaugnay na dokumento. Tingnan mo, Gusto mong umatras sa bid. hindi ako atras. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Siguro, umaasa akong ang kakumpetensya ko ay magkakaroon ng parehong impormasyon tulad ko. Bilang kakumpetensya, ang kilos mo ay tiyak na magdudulot ng hinala. Ang proyektong Azure ISO ay mas komplikado kaysa iniisip mo. Kaya sa iyong paningin, isa rin ba ako sa mga babaeng walang karanasan na pinag-uusapan ng shareholders? Hindi ka clueless. Kailangan mo lang mabilis na makakuha ng dagdag na impormasyon. Talaga hindi na kita maintindihan. Kung kaya mo akong intindihin, ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay, kailangan mong makita ng malinaw ang ilang tao. Maaari mo bang sabihin kung paano mo nakuha ang peklat sa braso? 6 na taon na ang nakalipas. Marcus, mag-ingat ka. Kaya tayong dalawa ang nagkaroon ng parehong peklat. Paano ang sagisag ng Black Phoenix Gang na nakita ko sa pinangyarihan? Gusto mo bang ipaliwanag? Kahit ipaliwanag ko, maniniwala ka ba? Paano kung sabihin ko? May sariling batas ang Black Phoenix Gang. Maliban kung mag-utos si A. Forrester o ako. Walang nangangahas kumilos mag-isa. Dahil pag nahuli, mahigpit silang paparusahan ayon sa batas ng gang. Si A. Forrester ay talagang maraming ginawang madilim para sa gang. Pero pagdating sa kapakanan ng Azure Corp, hindi niya papayagan ang anumang pandaraya. Sino sa tingin mo ang gustong mag-isabit sa... Kung ako ang lumabas na suspect, sino ang pinakamakikinabang? Ang pinakamalaking makikinabang? Marcus, anong nangyari sa peklat mo? Wala. Marcus, magkita tayo. Clara. Hindi ko inaasahan na yayain mo ako. Salamat. Marcus, gusto sana kitang tanungin tungkol sa sagisag ng Black Phoenix Gang na nakuha sa aksidente. Kumusta na ang investigasyon? May progreso na. Si Ethan ay malakas na suspect. Susuriin ko ang ebidensya 2 araw na ito at pagkatapos ay ipapatawag siya.
Pero ang dami sa Black Phoenix ga. Paano ka nakakasigurado na si Ethan iyon? G. Forrester, si Ethan ang nagrepresente sa Asher Corp sa pagbid para sa Asher Isle Dev Project. Siguradong nagbigay siya ng utos na magtagumpay at hindi mabaygo. Siguro si Ethan, para sa bid na ito, hindi siya lubos na kumpiyansa, kaya ginamit niya ang aksidente. Para takutin si G. Davis, para kusang umatras siya sa bid. Kung malalaman mo ako, hindi mahalaga. Ang mahalaga, kailangan mong makilala ng malinaw ang ilang tao. Clara, ano ang iniisip mo? Naisip ko, kung hindi makakasali ang Davis Group dahil sa aksidente ng kotse ni tatay, ang mga karapatan sa Azure Isle ay natural na mapupunta sa Azure Corporation. May iwan din si Ethan bilang suspect. Dahil sa paraan ni Ethan, hindi siya susubok ng plano na tiyak na mabibigo. Ano sa tingin mo, Marcos? Sa tingin ko rin. Clara, nandito ka rin. Mayroon lang akong gagawin sa ospital, kaya napadaan ako. Para dalawin si G. Davis. Marcos, ano ang nangyari sa kamay mo? Wala lang. May sumubok gumanti kay Inspector Allen kanina. Gumanti. Anong nangyari? Huwag mong pansinin ang sinasabi niya. Wala pang ebidensya na ito'y ganti, Miss Davis. Kanina, si Inspector Allen at ako ay nagpunta sa pinangyarihan ng aksidente. Umaasa kaming makahanap ng iba pang ebidensya. Pagka-park ko at paglapit, nakita ko si Inspector Allen na nakikipag-away sa 3 tao. Mabuti na lang, mabilis akong nakarating. Kahit nakatakip ang mga mukha nila, halata mo, sanay na mga mandirigma. Kung mas nahuli pa ako, si Inspector Allen. Mas malala pa ang tama niya, hindi ba't ganti ito? At humahad lang sa hustisya. Clara. Okay na ako, nakabanda na. Mabuti at okay ka na. Mag-ingat ka pa sa hinaharap. Nga pala, kamusta na si G. Davis? Sinabi ba ng doktor kung kailan siya gising? Sabi ng doktor, kung walang problema, malapit na siyang magkamalay. Talaga, mabuti. Ibig sabihin, may swerte si G. Davis. Sige na, aalis na ako. Sige na. Sa lahat ng oras na nasaktan ka, aksidente ka pang nasaktan pagkatapos kong pagdudahan. At nagdala ka pa ng kasama na pwedeng tumestigo. Hindi na ako makakakilos sa ward. Bago magising si Richard Davis, kailangan ko nang humanap ng iba. Ethan, umalis na si Inspector Allen. Paano ko nagawang magluwal ng isang napakatangang bagay? Ayos lang kung hindi magising si Richard Davis. Pero kapag nagising siya, makikita ko kung paano mo lilinisin to. Sa nakalipas na 2 dekada, anong nagawa mo para mapasaya ko? Pinag-aral kita sa Police Academy 4 na taon. Si Ethan, laging numero 1 taon-taon. Ikaw, palagi kang pangalawa. Hindi. Teka. Isang beses ka lang nauna nitong huli. Dahil lang yon sa pagkakulong ni Ethan, na nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Akala mo kaya mo, makipagsabayan kay Ethan. Pero anong nangyari? Ginamit mo pa ang kalahati ng buhay ni Richard Davis para sa sarili mong hukay. Wala ka sa antas ko. Ano pa bang magagandang bagay? Hindi mo kayang gawin yan. Si Ethan, laging numero 1 taon-taon. Ikaw, palagi kang pangalawa. Hindi mo pa ako natatalo kahit kailan sa hinaharap. Mas malala ang pagkatalo mo. Ethan. Susunod. Ikaw o ako na lang. Oras na para malaman ng nanay mo kung sino ka talaga. Ethan. Kunwaring pinsala ni Inspector Allen, talagang kapanipaniwala. Kahit gaano pa kapanipaniwala, hindi nito malilinlang si Miss Davis. Kaya naman, sa tingin mo kailangan natin magpadala pa ng mga tao sa ospital? Hindi kailangan. Nandito sila kahapon, siguro ay napansin na may tao sa paligid.
Kaya hindi sila susugal. Pupuntahan ko si Miss Davis. Sige, Ethan. Tapos, ihi muna ako. Tatay, sobrang nalulungkot ako nitong huli. Mga taong akala ko'y mapagkakatiwalaan ay naging puro kasinungalingan. May taong tila lubos na kasuklam-suklam ay mayroon palang prinsipyo at paninindigan. Hindi ko na makita ng malinaw, tatay. Tila mahirap para sa akin ngayon na gumawa ng tumpak na paghusga. Natatakot din ako na makasakit sa mga hindi dapat masaktan. Tatay, maaari mo bang sabihin sa akin, sa sangandaang ito, ano ang dapat kong piliin? Nais kong pabagsakin ang Azure Corporation ngayon at makuha ang karapatan sa pag-unlad ng Azure Isle. Pero maliit ang tsansa. Ngunit hindi ako susuko. Hindi lang ito para sa Davis Group. Napakarami ng magagandang alaala ni Mama at ako doon. Clara, kaya ang iyong pagpupumilit sa proyekto ng Azure Isle ay para pangalagaan ang masayang alaala mo at ng iyong ina. Tatay, ano ang dapat kong gawin ngayon? Maaari mo bang sabihin sa akin? Tatay. Doon. Napakaraming magagandang alaala ni Mama at ako. Clara, hindi ka nag-iisa. Ang masayang alaala mo at ng iyong ina. Tutulungan kitang protektahan ito. Ginoong Forrester. Ethan. Ngayon ang araw ay paminsan-minsan natatakpan ng madilim na ulap. Malapit na bang magbago ang lahat? Marahil. Tumawag ka at sinabi. Mayroon kang napakahalagang bagay na sasabihin. Ano iyon? Ginoong Forrester. Naisipan kong isuko ang mga karapatan sa Azure Isle. At hihilingin kong isuko mo rin. Alam mo ba, kung ang pagkapanalo sa karapatan sa Azure Isle, ang ibig sabihin? Ginoong Forrester. Mula sa aking unang araw, pagpasok sa Black Phoenix Gang hanggang ngayon, 3 buong taon. Hindi pa ako humingi ng kahit ano sa'yo. Ngayon, ituring mo itong aking pakiusap. Ang dahilan kung bakit ako susumamo ni Ethan ay walang kinalaman sa pera o tubo. Dahil ba sa isang babae? Personal kong dahilan, wala itong kinalaman sa sinumang iba. Ginoong Forrester. Handa akong tanggapin anumang parusa mula sa iyo. Tanggapin ang anumang parusa mula sa akin. Gaano ka kasigurado? Napapayag ako? Hindi ako sigurado. Sumusugal ako. O sige. Kung gayon, makikipagsapalaran ako sa'yo. Ang pastahan? Ang pagpapakasal mo sa aking anak si Jasmine. Ethan. Dapat mong malaman ng mabuti. Wala kang ibang pagpipilian. Sang-ayon ako. Mapagpas siya. Inaasahan sa pangalawang pinuno ng Black Phoenix Gang. Hindi nagpapaliban pagdating sa negosyo, sa loob ng 1 linggo. Kayo ni Jasmine, magdaraos ng engagement, opisyal na kasal, 6 na buwan pagkatapos. Salamat, Boss Forrester. Ethan. Hindi ko inakala na magiging engaged tayo sa 1 linggo. Natutupad na ang aking pangarap. Jasmine. Mayroon akong kailangang sabihin sa'yo. Ano iyon? May mahal na akong iba. Ngunit dahil ipinangako ko kay Boss Forrest, tutuparin ko ang aking pangako. Ngunit sa ating dalawa, ito ay magiging kasal na lamang sa pangalan. Ethan.
Clara. Ang lasa ng hinagpis. Oras na maranasan mo rin ito. Nay, nandito ka na. Siya, Luhod ka. Sabi ko, luhod ka. Ethan. Paano namatay ang tatay mo? gulo ng gang. Anong isang tuntunin ko? Sabihin mo. Huwag na huwag mong gagayahin ang tatay mo. Nay, hindi ito ang iniisip. Tumahimik ka. Hindi ang iniisip ko. Paano mo ipapaliwanag ito? Nay. Ako. Bakit hindi ka nagsasalita? Anong mga pakana ang ginagawa mo? Nay. Hindi ko ito maipapaliwanag sa'yo sa ngayon, pero sana paniwalaan mo ako. Maniniwala ako sa... Maniniwala kang gagawa ka ng masama. Maniniwala kang gagayahin mo ang tatay mo at mamatay sa kalsada. Mula ngayon, hindi ka na anak ko. Lumabas ka. Ayokong makita ka ulit. Nay. Nay. Ethan, may gusto akong itanong sa iyo. Itanong mo. Clara, kami ni Ethan ay ikakasal sa susunod na linggo. Sa panahong iyon, aanyayahan kitang dumalo sa aming engagement banquet. Seryoso ka ba sa pagpapakasal kay Jasmine? Narinig mo siya. Kaya, ang pag-alis mo sa pamilyang Davis ngayon, ay para hindi maghinala si Jasmine o malungkot. Ethan, kaya mo bang sagutin ako? Bakit mo ito ginagawa? O sa halip, may nangyari bang pumilit sa iyo na gawin ito? Clara. Ang pagpasok ko sa pamilyang Davis ay para lang sa paghihiganti laban sa'yo. Ngunit ngayon pakiramdam ko, hindi na ito masaya. Ayoko nang maglaro. Narinig mo ang sinabi ni Jasmine. Iyon ang sagot ko. Kaya, lahat ito ay isa lang. Laro ng paghihiganti. Clara. Tapos na ang laro. Hello. Miss Davis, Davis Group, na siguro ang Asher Isle Rights. Nakuha ang Azure Isle rights. Score sa bidding ng Davis Group. Palaging pangalawa. Oo, narinig ko ang Asher Corporation, kusang umurong sa proyekto. Kami rin ay naguguluhan. Sige, naiintindihan ko. Itay, hindi ko maintindihan bakit ang Azure Corporation ay kusang umurong sa bidding. Ayaw isuko ni Boss Forrester ang Azure Isle. Ang impresyon ko kay Ethan ay determinado siyang manalo. Boss Forrester, sisiguraduhin ko ang right sa Asher Isle. May nangyari siguro. Posible kaya. Seryoso ka ba sa pakikipag-engage kay Jasmine? Narinig mo ang sinabi ni Jasmine. Iyan ang sagot ko. Pero ngayon pakiramdam ko. Wala nang saya. Ayoko nang maglaro. Posible kaya. Lahat ng ginawa ni Ethan ay para sa akin pala. Tila hindi pa tayo nagsasama ng tahimik. Kakaiba yata. Nag-text ka sa akin.
Mayroon ka bang nais? Ethan. Ethan, umurong ang Azure Corp sa bid para sa Azure Ice. Kapalit ba ito ng iyong pangako na magpakasal kay Jasmine? Masyado mo tong iniisip. Maaaring pasaway si Jasmine, pero mabuti siya sa puso. Magandang asawahin siyang tao. Kaya si Jasmine ay tulad ni Marcus Allen Nude. Hindi sila pareho. Pero tayo ay... Hindi ba? Ethan. Kahit gusto ko talaga makuha ang karapatan sa Azure Isle. Ayokong mapunta ito sa halaga ng kaligayahan mo. Kaligayahan? Depende yan. Masaya ako ngayon. Isa lang akong baliw. Isang baliw na walang pakialam sa prinsipyo o moralidad ng lipunan. Ethan, hindi na kita maintindihan. Anong klaseng tao ka ba talaga? Kung ipapaliwanag ko, maniniwala ka ba? Paano kung sabihin ko na maaaring maniwala ako? Clara, kung mabuhay tayo ng magkasama o mamamatay tayong magkasama, walang makakapagbago ng tadhana na ikaw ay sa akin. Ethan, sana'y makita mo ang kaligayahan. Clara. Paumanhin. Tatay, ang proyekto ng Azure Isle ay umuusad na. At nakakasundo ko naman ng maayos si Imret Vance. Ganito lang kasi, dahil may biglang nawala sa bahay na ito. Pakiramdam ko'y walang laman ang puso ko. Clara, miss na miss kita. Ito ay para sa iyong mapanlait na dila. Clara. Tapos na ang laro. Ethan, sana makahanap ka ng kaligayahan sa hinaharap. Ethan. Saan na nga ba tayo nag-uusap? Ethan. Umalis ka sa Davis Estate at labis kang nalulungkot nitong mga araw. Alam ko na mahal mo si Miss Davis ng lubos. Pero kung ganoon nga, bakit hindi mo nalang puntahan siya? Nangako ako kay Boss Forrester na magpakasal kay Jasmine. Si Boss Forrester ay lagi niyang tinatrato si Jasmine bilang kanyang paborito. Kung hindi ko itutupad ang pangako ko, hindi niya titigilan si Clara ni ang Davis Group. Tatay, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam? May hindi ka ba komportable? Tatawagan ko si Imret Vance ngayon. Ipapadala ko ang doktor. Ayos lang ako. Bilasin mo. Kunin mo cellphone ko, tawagan si Chief Inspector Thompson. Ang aksidente sa sasakyan ko ay pakana ni Marcus Allen. Hello, Marcus. Ginoong Davis. Alam kong abala ka sa bid ng Azure Isle. May ipapakilala ako sa'yo. Matutulungan kanyang makuha ang bid. Sige, darating na ako agad.
Marcos. Bakit gagawin yun ni Marquez? Dahil naiinggit si Marcos kay Ethan na mas magaling sa kanya sa lahat at saka, tinanggihan ko ang proposal niya. Buti na lang. Hindi ka nagpakasal kay Marquez. Kung hindi, tatay, itinulak ka sa hukay ng apoy, di ba? Talagang mahirap kilalanin ang tunay na puso. Ethan, alam kong namimiss mo ng husto si Miss Davis. Kung hindi, hindi ka pupunta rito araw-araw. Pero bakit mo ito tinitiis? Leo. May alaala rito ni na Clara at ina. Sa pagtira rito, nararamdaman kong malapit ako sa kanya. Maaaring hindi ako edukado, at hindi ko naiintindihan ang malalaking prinsipyo. Pero sa tingin ko, kung talagang gusto mo ang isang tao, dapat mo siyang buong tapang na habulin. Dagdag pa. Ang isang tulad ko, na palaging nasa kadiliman, ayokong hilahin pababa si Clara. Gusto kong maging masaya siya ng bahagya, at mas masaya pa. Pero napag-isipan mo ba, sa paggawa nito, magiging tunay bang masaya si Miss Davis? Ethan, noong magkasama tayo sa state penitentiary, madalas mong sinasabi sa akin, maikli lang ang buhay, okay lang magkaroon ng pagsisisi, pero huwag gagawa ng pagsisisihan mo, marahil, habang ikaw ay nasasaktan. Si Miss Davis ay nabubuhay din sa sakit. Ano ang sinabi mo? Hindi ko kailanman minahal si Jasmine. Tingin ko sa kanya ay parang kapatid lang. Hindi ko siya maaaring pakasalan. Paumanhin. Paano mo nagawang sum-ira sa usapan? Alam mo ba kung ano ang kapalit na babayaran ni Clara Davis? Sabihin mo. Ethan. Wala akong pakialam kung tunay kang nagmamahal o hindi, basta't magkasama tayo, sapat na yun. Jasmine. Kahit matanggap ko man ang isang pagpapakasal na walang pag-ibig, nasa iba pa rin ang puso ko. Hindi lang di patas sa'yo. Hindi ko rin matatanggap sa sarili ko. Bakit ka pumayag na pakasalan ako noon pa? Pasensya na, Jasmine. Maliban sa kasunduang ito, handang-handa ako sa anumang parusa. Ayokong makarinig ng paumanhin. Ano ang silbi ng mga sorry? Hindi ko tatanggapin ang mga paumanhin mo. Ethan, bawiin mo lang ang sinabi mo. Paglalabanan kong nakalimutan ng lahat. Kung hindi, Tatay, huwag. Boss Forrester. Hindi ko kaya. sige. Bibigyan kita ng 5 pagkakataon. Kung makaligtas ka, papayagan na kita. Ethan. 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 Tay, kung may mangyari kay Ethan, mamamatay ako rito sa harap mo. Tay, alam mo ba kung bakit sobrang gusto ko si Ethan? Dahil tapat siya at may integridad, hindi siya nagkukunwaring sumusunod, siya ay tunay na lalaki. Kung susuko siya ngayon, dahil sa pamimilit, hindi iyon ang gusto ko. Para sa akin, wala na siyang dati. Hindi na siya karapat-dapat sa pagmamahal ko. Tay, kahit palagi akong matigas ang ulo, alam ko na ang ginagawa ko ngayon. Pakiusap, pakawalan si Ethan. Sige. Ethan, dahil kay Jasmine na nakikiusap para sa'yo, maaari ka nang umalis. Simula ngayon, huwag ka nang magpakita sa akin. Ang Black Phoenix Gang. Wala nang pangalawang pinuno. Ethan,
Si Marcus Allen ay nagtangkang patayin si Richard Davis. Maliwanag ang ebidensya. Siya ay inaresto na. Kahit sa nakaraang 2 taon, lihim kang nagsumite ng maraming ebidensya. Ngunit si Senador Allen ay tuso at mapaninlang. Masyadong malalim ang ugat niya. Hindi pa ito ang tamang panahon para isara ang lambat. Hindi muna natin magagawang alertuhan ang kalaban. Paano si Boss Forrester? Maliwanag ang ebidensya laban kay Boss Forrester. Malapit na tayong humuli. Tingnan mo ang kalokohan mo. Binigyan na kita ng babala na huwag kumilos ng padalos-dalos. Akala mo ba dahil naging inspector ka, ay pwede mo nang gawin kahit ano? Itay. Nakakabaliw si Ethan noon. Senador ka. Matutulungan mo ako, di ba? Itay, sabihin mo lang, Chief Inspector Thompson ay walang gagawin sa akin. Ano ang alam mo? Ngayon, gising na si Richard Davis. Tinukoy ka niya bilang salari, tangka ng pagpatay. Naiintindihan mo ba? Hindi mahalaga kung nagising si Richard. Noong araw ng aksidente, sinira ko lahat ng dashcam, walang ebidensya. Kahit may testimonya, hindi nila ako mahahatulan. Tingnan mo ang mga dokumento sa sahig. May lihim na dashcam si Richard Davis na nakakabit sa sasakyan niya. Malinaw nitong naitala ang tawag mo at ang pananakit mo sa kanya. Itay. Anong gagawin ko ngayon? Nakakuha ko ng impormasyon na pupunta mismo si Chief Inspector Thompson dito. Papunta na siya. Itay, iligtas mo ako. Itay, ako ang nag-iisa mong anak. Magiging malaking problema ito. Makiisa ka muna sa investigasyon. Magpapasama ako ng abogado sa'yo. Huwag kang magsasalita. Ako na ang bahala sa iba. Hindi, Itay, ikaw na walang kwenta, Senador Allen. Narito na ang pulis. Alex. Gaano ka nakatagal sa akin? Boss Forrester. Mula ng araw na natagpuan mo ako sa kalsada at binigyan mo ako ng makakain. 32 na taon. Mukhang. Talaga akong tumatanda. Boss Forrester. Nasa kasagsagan ka pa ng iyong buhay. Ang itim na Agilagang at Asher Corporation ay lubos pa ring nakadepende sa'yo. Kung maglalaro ka sa apoy, mapapasok ka. Si Jasmine ay malaki na ngayon. Oras na para pag-isipan ng kinabukasan. Kung may mangyari sa akin balang araw, tandaan mo ito. Agad ipadala si Jasmine sa Mantar. Nakapag-set up na ako ng bank account doon, sa kanyang pangalan. Ang perang nandoon ay sapat na para mabuhay habang buhay. Nandito ka. Sa totoo lang, sa 3 taon mo sa Black Phoenix Gang, nagsimula akong magduda sa iyo. Matagal ka sa Police Academy. Sa 3 taon na ito, tinuring kita na parang sarili kong anak. Gusto ko sanang ipasa ang Black Phoenix Gang at ang Asher Corporation sa iyo. Hindi ka ba nagdalawang isip? Boss Forrester. Hindi tayo pareho ng landas. Hindi mo masasabi na ang Black Phoenix Gang ay paraiso kumpara sa mundo mo. Mga bahay, kotse, pera. Mas madaling makuha ang lahat ng iyan kaysa maging pulis. Ang tinatawag mong paraiso ay isang lambat lang ng pangarap na hinabi ng sakim. Lahat ng ito ay mawawala rin sa kawalan. Ethan, alam mo ba kung kailan nagsimula akong makaramdam na may mali sa'yo? Ito ay matapos mong tanggihan ang kasal at determinadong bumaril. Lahat ay takot sa kamatayan. Tanging mga taong tulad mo ang hindi. Hindi ibig sabihin na hindi kami takot sa kamatayan. Kundi sa harap ng aming mga paniniwala, ang kamatayan ay walang halaga. Matapos malinis si Jasmine sa anumang kasalanan, umalis siya ng bansa. Gusto niyang magsimula muli. Salamat, Ethan.
Nga pala. Alam mo na pala noon pa man, 5 taon na ang nakalipas, na pagkamatay ng tatay mo ay dahil sa akin, di ba? Marami kang pagkakataong patayin ako para ipaghiganti ang iyong ama. Ngunit bakit hindi mo ginawa? Ang pagdakip sa iyo ay aking tungkulin. Wala akong karapatan na husgahan ka sa labas ng batas. Dahil ako ay isang pulis. Ethan, pasensya na sa lahat ng pinagdaanan mo. Mama. Pasensya na, Mama, sa hindi pagiging mabuting anak sa lahat ng taon. Pasensya na sa hindi pagsasabi ng totoo. Mahirap pagsabayin ang katapatan at paggalang. Nauunawaan ni Mama. Tingnan ka muna ng mabuti ni Mama. Dalawang taon sa bilangguan ng estado, 3 taon sa Black Phoenix Gang. Marami kang pinasan mag-isa. Ethan, kung nagsuot ka man ng uniforme ng pulis, o hindi, hindi mahalaga. Sa puso ni Mama, 5 taon ka nang nakasuot ng uniforme ng pulis. Ipinagmamalaki ka ni Mama. Mama. Tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat ngayon. Mama. Kumusta na si Ginoong Davis? Mas maayos na si Ginoong Davis ngayon. Sinabi ng doktor, kailangan pa niya ng panahon para gumaling. Ngayon, ang negosyo ng Davis Group ay pinamamahalaan na ni Clara. Ay. Clara. Maayos ba siya? Pagkaalis mo, namanhid si Clara dahil sa trabaho. Parang nawawala siyang kaluluwa. Ethan, puntahan mo si Clara. May karapatan ba ako? Mama. Salamat. Matagal na tayong hindi nagkita. Clara. Anong ginagawa mo rito? Narito ako para sunduin ang kapatid ko. Hindi ba't natural lang yan? Kahit kinasal ang tatay ko sa nanay mo, hindi ko inamin na kapatid kita. Ganoon din ako. Gusto kong aminin mo na ikaw ang babae ko. Hindi yan tama. Kailan ba ako, si Ethan, sumunod sa patakaran? Hindi kita papayagang magtagum. Ito na ang katapusan ng kwento. Pero kami ni Clara, isang bagong simula. Ethan, kahit na naaresto si G. Forrester, upang uyamin ang pundasyon ni Senador Allen, kailangan mo pa ring mang-alok ng mas tiyak na ebidensya. Opo, Gino.